somewhere in the crowd there. Anniversary Vlog 2026 Part 5. Ngayong umagang ito ay naisipan namin magtutropa na mag-land tour nga guys. Kaya naman guys, samahan niyo nga kami sa biyahe namin ngayon sa aming land tour. Nakasakay na nga kami nito sa minicab guys, papunta nga sa Station 2. Para nga makahanap kung saan kami makakapag-book ng aming land tour. Pero ang nangyari nga guys, imbis makapag-book nga kami ng aming land tour ay napunta nga kami sa pagbili ng souvenirs dito nga sa Island Souvenirs. Eto nga guys, ang inyong Kuya Ryan ay namimili nga ng shirt para nga sa aming parents and kapatid nga guys. Sobrang mura dito sa Island Souvenirs. 300 lang halos ang kanilang mga shirt. Maganda na rin ang quality. Even yung mga bag nila and cup, ang ganda rin ng mga design. Eto nga yung energetic na aling maliit na kasama namin na napaka-cute nga at kulit. Nagbebenta nga rin sila guys ng mga ganitong pagkain na pwedeng ipasalubong. At pati nga mga customized keychain guys. Yes, sa mga island talaga, bida talaga ang keychains. Matawag. O, diba? Nag-mirror shot na naman ang ate nyo. Bili ka na ng island souvenir. Ay! Yan na. Ayan nga guys, naisipan na nga namin mag-rent ng mini cab na good for 6 person para nga sa aming land tour. Ano baon mo? Yan, magsiswimming kami guys dito sa, saan ba to? Puka Beach. Ha? Papunta na nga kami dito guys sa aming unang destinasyon, ang Puka Beach. Ito nga yung madadaanan nyo guys bago ang Puka Beach. Marami ring mabibila ng souvenirs dito guys. Ayan nga guys, iniisip ko kung makapag-swimming kami pero ang nakita ko nga dito ay kasagsagan nga ng init ng araw at wala rin pala kaming dalang tuwalya. Guys. May lilim na doon mga nakakayan. Grabe, ganda nyo. Maganda nga rin dito sa Puka Beach guys. Kita nyo kahit kasagsagan ng init, maaamis ka na lang sa ganda ng kanyang buhangin at ng dagat. Same lang din doon sa aming pinuntahan ng Station 1. May sarili nga sila ditong sandcastle na pwede kang magpa-picture at bibigyan mo lang ng tips sila kuya guys. Lumakad pa kami doon sa dulong part ng beach at nakita nga namin na may ganito ang nakatayo dito, puka ang nakalagay. At magpapapicture din kami, syempre dyan, hindi kami papahuli. Syempre may ginawa rin kami transition dito pero ewan ko ba guys. Okay, lalakan na. Ang saya natin! At umisa pa nga kami. Hi! Hey! Napakaganda ng Puka Beach, guys. Ayan siya. Ano, may maganda. Puka Beach. Wala ko sinabing bastos, Puka. Dito ng person. Bubili sila dito. Nagutom na nga ang tropa, kaya naman naisipan namin huminto muna dito sa isang bilihan ng fruit shake at ang merienda nga. Pagkatapos ka namin magmerienda ay bumiyahe na ulit kami para sa aming next destination. Doon nga kami pupunta ngayon guys sa Boracay New Coast. Sabi nga ni kuya ang driver ng tricycle, maganda rin daw ang view doon at pwede rin daw kami mag picture taking. Ang kwento pa nga ni kuya, doon pa nga daw siniset up yung stage ng ASAP noon. Tuwing dito nga sila sa Boracay nagsushoot. Naikwento nga ni kuya at tinuro nga rin niya sa amin yung bahay dito ni Heart Evangelista. Kaso nga lang guys, hindi ko na nakuha ng video. At nakarating na nga rin kami dito sa Boracay New Coast.
Andun yung mga tao doon. Daming tao doon. Hindi. Mga ano yan, seaweeds. Ganda sa Pilipinas! Dito na po ang Longyan Vlogs! Pa-picture! Longyan Vlogs! Nagulat nga ako na habang naglalakad kami ay may nakakilala pa nga sa amin. Saan? Ito lang yan? Ay! Ano? Parang ta. Mahihain. Kahit sobrang init, hindi mararamdaman. Napakaganda dito, guys. Boracay New Coast. Pagkatapos nga namin sa Boracay New Coast, ay dito naman kami dumiretso sa Diniwid Beach nga, guys. Ito nga yung daanan papunta sa beach, guys. Napakaliit na eskinita pero ang daming puno, guys, no. Paglabas mo nga dyan, guys, ay matatanong mo na nga agad ang Diniwid Beach. Grabe maganda rin, guys, yung sun dito, guys, no. Napakaputi rin, even yung dagat is napakaganda rin, guys. May mga puno nga sa tabi ng dagat, guys. Kaya naman for sure, masarap nga tumambay dito sa tabi ng dagat. Lapitan nga natin yung beach, guys. Ayan, makikita nyo, medyo marami pang tao dyan nung kami ay pumunta nga, guys. Medyo may lumot nga lang, guys. Pero still, maganda pa rin yung tubig dagat nila. Naisipan na nga namin ni Rai na maglatag nga dito sa ilalim ng coconut tree. Kasi parang ang sarap nga tumambay dito, guys. Napakapayapa nga pag tinitignan mo lang talaga yung dagat. At the same time, ang sarap din magmuni-muni. Ang presko nga ng mga oras na to, guys. Past 12 na nga yan, guys. Pero hindi pa rin namin nararamdaman yung gutom. Basta na-enjoy lang namin talaga yung ganda ng scene dito, guys. Syempre, guys, may ginawa rin kami transition dito. Hey! Hey! Walang sounds! Ano na tayo? Kila. Saan yung ano mo, be? Parang nga tayo mo, be. Pagkatapos nga sa Diniwid Beach, ay dito naman naisipan ng tropa namin na pumunta, guys. Dito nga sa Mangrove Park ng Boracay. May mga spot nga rin daw dito na maganda daw talagang mag-take ng picture. Kaya naman on the go kami at pumunta nga kami dito, guys. Na-amaze nga ako, guys, kasi hindi talaga ako nakakakita ng mangrove sa malapitan. Pero dito, guys, kita ko nga at nagtatanong pa nga ako sa kasama ko kung meron bang ahas dyan o buhaya. Kasi sa dati kong work, may nagkukwento nga na kapag may mangrove daw, meron daw talagang sea snake. Pero tinitignan ko naman wala akong makita kundi mga isda. Ngayon lang. Ayaw, may mga fish, guys. Ayun. Kasi may mga... Ito ba? May mga espada. Ito ba? Ano ba ganyan? Ahas ang alam ko eh. Meron ding ano? May buhaya din. Ayan o. Guys, ito yung view. At
Pumila na nga kami doon sa picture taking area. Mula nga dito ay kita mo na maraming lumot pero kita mo rin yung white sand sa ilalim. Ito nga tayo kakain. Yomi, ano ba sa Mag-aalauna na nga ng hapon nito guys at may nadaanan nga kaming parisan. Kaya dito na rin namin naisipan na kumain. Kahit kasagsagan nga ng init ay nagpares pa rin talaga kami guys. Alam niyo naman kami mga riders, fan talaga kami ng pares guys. Kaya titikman namin yung pares dito. Ang masasabi ko nga dito sa pares na tinakdakan nila ay pasok nga siya sa panlasa namin. Masarap ang kanilang timpla. Guys, ngayon nga ay last day namin sa Boracay. So, sulitin natin ang beach. Okay? Alas 4 na nga nito ng hapon at naisipan na nga namin ni Ray na bumaba na nga mula sa aming room at pumunta nga sa beach guys. Ayan nga ang inyong ati, naganda-gandahan na naman dyan ng mirror shot. Sulog pa. Tulog pa. So ngayon alas 4, kami pupunta ulit sa beach para mag-tiktok at mag-swimming. Sulitin natin na, Ray. Pagkalabas nga namin sa beach, napansin ko nga guys, na tirik pa rin pala ang araw. Ang plano nga namin ni Rai ay magtitiktok nga kami dito sa tabing dagat kasi bihira lang naman kami makapunta nga dito sa Boracay para naman meron kaming remembrance na nagtiktok nga kami dito. Pero ayan nga guys, sinusubukan nga namin pumunta sa tabi ng dagat. Ang kaso nga lang guys, nag-end up kami na tumambay muna kami guys kasi pinapahupa namin yung kainitan nga ng araw kasi yung araw niyan guys, masakit pa talaga sa balat. Guys, nandito kami sa tabing dagat. Bakit? Kasi guys, masakit pa sa balat. Ang tirik ng araw. Pero alas 4 na to guys. Hindi daw kaya ni Sarayan ang init. Pero syempre wala talagang makakapigil kapag ginusto ay may paraan. Kinagabihan nga ay sa Hama Japanese cuisine nga namin naisipan na kumain. At ito nga guys yung time na naghihintay nga kami dyan sa labas para magkaroon nga ng available na tables. Ang kaso nga lang guys, hindi ako nakakain dito guys kasi nga biglang sumama ang aking tiyan at ang aking pakiramdam kaya iniwan ko na ang tropa muna dyan sa Station 2 at umuwi na nga ni paring Ryan. Di ba nakakasad yung aking last night sa Boracay? Pagdating nga ng madaling araw ay babiyahin na nga ulit kami pabalik ng Manila. Kaya naman ito, nasa boarding gates na ulit kami para sumakay sa boat. At eto nga guys, nakasakay na nga kami ng bangka at naghihintay na nga lang na makaalis nga ito. Pasikat na nga ang araw at ng mga oras nga na to ay bumabiyahe na nga kami papunta nga sa Jetty Port. Naabutan pa nga kami ng ulan nang kami ay pinick up nga sa Jetty Port papunta nga sa airport. Nakakatamad nga umuwi nito guys. Akalain mo ang bilis ng 3 days na bakasyon. Ngayon nga pabalik na ulit kami ng Manila. At nakarating na nga kami sa airport at naghihintay na nga lang ng aming departure guys. At syempre delay na naman nga yung plane namin pabalik ng Manila. At this is the time na nga guys, nababalik na talaga kami ng Manila dahil pasakay na kami ng plane. Uwi na. At nakabalik naman kami ng ligtas dito sa Manila. Salamat sa lahat ng tumutok sa aming anniversary vlog.